dagdag na generation charge. Kaya sa mga kumukonsumo ng 101 kilowatt-hour kada buwan, 32 pesos ang dagdag sa bill. 64 pesos naman ang taas singil kung 200 kilowatt-hour ang electricity consumption at 96 pesos sa kumukonsumo ng 300 kilowatt-hour. Ang dagdag singil ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Samantala, patuloy na bubuti ang lagay ni Comedy King Dolphy base sa pinakabagong medical bulletin ng Makati Medical Center. Sumailalim daw ang aktor sa blood transfusion at dialysis kahapon at patuloy daw ang paggamot sa kanyang pneumonia. Gumaganda raw ang kondisyon ng hari ng komedya at sa ngayon pinalalakas pa raw ang kanyang katawan para mailipat mula sa ICU patungo sa regular na kwarto. Nililimitahan pa rin daw ang mga bisita para hindi siya madapuan ng virus na posibleng mauwi sa komplikasyon. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, oras na para kamustahin natin ang lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, good morning. Salamat, Rhea. Mga kapuso, kung inyo pong mapapansin, madalas ngayon ang pag-ulan, lalong-lalo na tuwing hapon o gabi sa maraming bahagi ng ating bansa. Pansamantala po kasing humina yung hanging habagat, kaya parang thunderstorm season po tayo ngayon. At dito nga sa latest satellite animation ng Weather Central, ay makikita natin ang mga kaulapan na nandito sa may Southern Luzon hanggang dyan sa Kabisayan. At ito po ay dulot nitong thunderstorm o pagkulog, pagkidlat. At ito pong thunderstorm ito ay siyang magiging dahilan kung bakit magkakaroon tayo nitong mga pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na dito sa may Mindoro hanggang dyan sa Palawan. Ano ba itong thunderstorm? Ito po ay dulot ng mainit na temperatura mula umaga hanggang dyan sa hapon na kung saan pag uminit ang temperatura ng lupa, yung pong hangin na nasa ibabaw ay tataas at magdudulot ng kaulapan, lalong-lalo na kapag mataas ang ating relative humidity. At habang umiinit po ang temperatura, tuloy-tuloy naman ang pagbuo ng ulap na kung nangyayari dyan ay yung tinatawag nating cumulonimbus cloud. At kapag marami nang naipong ulan dyan sa kaulapan, ay meron na pong babagsak habang ang ibang bahagi ay patuloy yung pag-init ng lupa. At pagdating dito sa ating dissipating stage na kung saan tuloy-tuloy na po yung pag-ulan, dyan sa malaking ulap na yan, magkakaroon ng malakas na pag-ulan, magkakaroon ng malakas na hangin, at yung mga pagkidlat, at ito po yung mga panganib na dulot nitong tinatawag nating thunderstorm. At ganyan nga po ang nangyari dito sa may Cebu na kung saan kahapon ay nagkaroon ng mga pag-ulan at binaha po yung ilang bahagi ng Cebu hanggang yung pong ibang lugar dyan ay umabot hanggang tuhod yung mga pagbaha at naging epekto niyan ay traffic sa ibang lugar dyan sa Cebu. At dito naman sa Metro Manila, sa umaga po ay mababa ang posibilidad ng pag-ulan, pero pagdating ng tanghali hanggang sa gabi po, makikita natin na tumaas yung posibilidad ng pag-ulan dahil po yan dito sa mainit na temperatura mula umaga hanggang gabi. So yan po yung triggering mechanism para asahan na pagdating ng hapon o kaya ay gabi ay magkakaroon na naman ng tinatawag natin na thunderstorm. Samantala, silipin naman natin yung mga pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa. So dito po sa Luzon, kasama na ang Metro Manila, mataas ang posibilidad ng pag-ulan at ito nga po ay dahil sa pagkulog at pagkidlat. Samantalang dito sa ibang bahagi ng Kabisayaan, kasama na po itong Palawan, mas maraming pag-ulan yan sa hinong epekto ng Intertropical Convergence Zone at sa ibang bahagi ng Visayas, mataas din ang posibilidad ng pag-ulan. Gayun din po dito sa Mindanao na kung saan mataas din ang posibilidad ng pag-ulan. Hindi po ito yung tuloy-tuloy na pag-ulan, kung hindi dulot pa rin ito ng isolated rain showers and thunderstorms. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Bata sa China, naipit ang braso sa isang glass revolving door.